morning po. Opo, Opo. Sir Ted. Okay. Opo. Thank you. Yung po ng actual inventory natin ng supply sa buong Pilipinas, ilang araw po na lamang for LPG? Opo, kasama po pati yun pong in transit na committed na po ng mga supplier is 30 days to 35 days. Ay, that's good news kahit papaano kasi in the Senate is only 23 days sa kanilang presentation. So, it's good for almost a month. So, ano po ang ginagawa ng inyong grupo para masiguro po na continuing po ang dating ng supply? Opo, ito rin naman po ay direktiba ng Department of Energy sa amin that we have to continue sourcing additional supply kahit mataas. Yun po ang advice sa amin to make sure lang na maitaas pa yung inventory to around 45 days. Saan po ang source nito, sir? Kinukuha po namin ito sa Asia na mga nakalusot po like Malaysia, like Singapore, China, Thailand. But this is a bidding na po ito. Hindi na po ito yung dating ginagawa namin na via contract. This is a bidding. Bidding, okay. So, ilan ho bang porsyento ng ating LPG stock ang nanggagaling sa Middle East? 90% po ng LPG ng Asia is galing po ng Middle East. Okay, so in that case ngayon na may problema tayo doon, paano po yung kasiguraduhan na meron tayong supply? Nangangahulugan ba na pataasan ngayon nga ng bid o presyo? Kaya po tumaas ang presyo this early dahil po yung mga barkong supposed to be na noong March 1 ay nandoon sa Middle East. Mm-hmm. Yung iba po ay nag-divert na po ng US, Canada, Africa, and Australia. Yun po yung nangyayari ngayon and that is around 45 days shipping or voyage day ang nangyayari. Kaya po tumaas po ng ang tinatawag nating shipping cost. Okay. So, sir, usually ho kasi 'di ba ang LPG hindi sumasabay naman 'yan sa petroleum, ano? Nalingguhan po yung mga paggalaw ng presyo. Kayo po, bakit may anunsyo na ho kahapon na baka umabot po ng dagdag halos 500 piso basically po doon sa 11 kilogram na tangke? Opo, nagpaalam po kami sa Department of Energy na sabi namin maaring kami mag-anunsyo ng isang beses pero isang malaking bagsak. Ang sabi ng Department of Energy, kung po pwede i-staggered nyo na lang at yun na ginagawa natin nakagawian na isang beses sa isang buwan, wag na muna nating ipatupad para hindi isang bultuhan ng bagsakan. So meaning every week na po kayo ulit? Ganon? Hindi po. Hindi po. 2 linggo po itong magkasunod. Hinati lang po namin sa 2 beses. Okay, so sa halip na buwanan, magiging 2 ulit sa isang buwan, pero ang umento po this month of April na po, nangangahulugan po na yung 500, bibiyakin po sa tig 250? Opo, sa ngayon po, nag-umpisa na po kami this coming Saturday dahil yun po namang dumating na mga produkto ngayon. Lahat po yan is under the spot contract na po. Ito po yung mga bagong shipping cost na po. So, itong Saturday, meron na pong pagtaas which is around 20 pesos. Doon po sa darating na April 1 at saka April 6, doon po hahatiin pa po yung mga additional tawag namin doon contract price ng LPG. Ito po yung i-anunsyo ng Saudi Aramco. Maliban pa po doon sa shipping cost. Medyo magulo po ngayon ang computation dahil dati po isa lang ho sinusundan namin which is the Saudi Aramco announcement. Ngayon po pati po yung shipping cost ay kailangan na po namin i-consider dahil iba po yung angat ng shipping cost ngayon eh. Opo. Pero doon na naman po sa posibilidad na sabihin na naman po no, ng iba na yung stock nyo na ipatutupad nyo na presyuhan bukas, old stock ito. Oo, obviously. Opo. Ano ang inyong sagot doon? Ito po ang kasagutan po namin yan. Deklarado na po kami sa DOE dahil regulated po kami ng DOE. Ang LPG po is regulated po. Yan po ang pagkakaiba namin sa diesel and gasoline. Regulated po kami sa LPG. So yun pong stock po natin ng buong Marso. Ubus na po yung buong yun dahil yun po ay mga kontratang nagdeklara po ng force majeure yung mga supplier po natin. Meron po kaming ipinadalang dokumento sa Department of Energy na ang date po is March 10. Nag-declare na po ng force majeure ang Saudi Arabia
at nag-declare po ang Kuwait, UAE, Iraq, Bahrain, Oman. At ito po yung mga pinanggagalingan din po ng aming mga trader supplier na galing po ng Singapore, China, and Thailand. Mhm. Nag-declare din po sila ng force majeure sa amin. So napilitan po kami na sabihin sa Department of Energy na we have to source it from a spot. Kailangan na po namin bumili ng mas mataas na produkto dahil hindi na po nila kami bibigyan ng dating Opo. kontrata dahil Opo. bineklara po nila ang force majeure. Ito na nga po yung pamahala na po, bidding ang sistema. Sir, but can we safely say na for the month of April, starting perhaps tomorrow, yung 500 piso per tank na 11 kilogram na aumento, yun na yun o posible pa hong tataas yan? Hindi po, yung darating po na Sabado, ang magiging presyo po dyan, nasa range po ng 1,250 to 1,003. Sa April po, ang papasok po doon yung 1,400 and then after that, 1,500. Hanggang doon na po yun dahil ang tinitingnan po namin for the last 2 weeks of the bidding, hindi naman po ito nag-overshoot doon sa ina-expect po natin na lumalala. So far, mataas na po yung presyo pero nakikita po namin na hindi na po ito nadadagdagan pa. Okay, it's 1,500 more or less per 11 kilogram na tangke. Opo, pagdating po ng April. Okay. Pero sir, meron ba kayong meron ba kayong napapansin na movement ng mga hoarding baga lalo na ho doon sa mga institutional users? Wala po sa ngayon dahil ang ginawa po namin, 3 weeks ago we are summoned by Malacanang at sinabi po nila sa amin that because regulated po kami, we know ang consumption nila on a monthly basis. Doon po namin dinideliver lamang yung pangangailangan ng bawat dealer up to doon sa mga institutional account. Kaya hindi po sila po pwedeng mag-hoard. In our part naman po, because we already regularly inspected by the DOE sa ngayon. Yun po ang nangyayari because regulated po kami. The permit that we are, the license po namin galing po sa kanila ngayon regulated po kami. Okay, sige. But we can safely say, Sir Arnel, na maaari pong tumaas ang presyo pero hindi tayo magkukulang sa supply. Opo, we can guarantee that dahil meron na rin pong ginagawa ngayon today ang Department of Energy that doing the G2G. Hinihintay po namin yung resulta po na yun. Okay, sige po. Sa inyo pong paliwanag, Sir Arnel, kami po ay natuto ngayong umagang ito at napahupa pong aming damdamin. Salamat po, Sir Arnel. Maraming salamat po. Thank you. Arnel T, ang founder po and president ng LPGMA. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at